Isang maringal at mapapalamaga sa inyo lahat ang hindi ng kababayan. Mula sa sentro ng mga katotohanan at informasyon, buong puso namin minahati sa inyo ang Ron na balita ang inyong kapagkagabay sa mga kaganapan at isyu ng lumulog sa ating kinabukasan bilang isang bansa. Ako po si Martin Rabbit at lubos ako ng gagalakon sa mga kayo sa isang makabulong paglalakbay sa mas limot ngunit mahalagang mundo ng sanila. Sa araw na ito, ating tatalakayan ng mga nagpapalagay at may kinalaman sa ating kapulan at kung paano ito nakaka-apekto sa bawat isa sa atin. At ako naman po, si Nadine Amison. Ngayong umaga, ating sisikapin na siyasatin ang mga komplikadong detalye ng ekonomiya mula sa malalaking numero na naglalarawan ng ating pangunlad bilang isang bansa hanggang sa mga personal na kwento ng tagumpay at pagsubok ng ating mga kababayan na siyang tunay na nagbibigay buhay at nagpapalakas sa ekonomiya. Sama-sama nating suriin ang pinakamaiinit na balita na may kinalaman sa ating bansa at sa ating mga kabuhayan at alamin kung paano ito makaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay sa ating mga pamilya at sa ating kinabukasan. Nadine, ngunay nga kapansin-pansin na patuloy na ang sigla ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na nakaalap ng buong. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling ulat na inilabas ng National Economic and Development Authority, ang ating gross domestic product o GDP growth rate ay umabot sa isang kahangahan 6.8% ito ay katlong quarter ng 2025. Ito ay isang malaking tagumpay na higit pa sa ating mga inaasahan at nagpapakita ng katatagan at matibay na pundasyon ng ating ekonomiya sa harap ng mga pandaigdig ng hamon tulad ng inflation, geopolitical tensions at climate change. Bukod pa ito ang pagtaas na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mas maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga sektor ng agrikultura, manufacturing at serbisyo. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga numero din. Ito ay tungkol sa mga buhay na babago sa mga pangarap na natutupad sa isang mas maganda kinabukasan para sa ating lahat. Batangas pa lamang, tinatayang na nasa may 850,000 ang bagong trabaho ang nabukasan ng taon. Karamihan sa sektor ng manufacturing, information technology, logistics, renewable energy at agrikultura. Ito ay resulta ng masigasig na kampanya ng isang pamahalaan na itaguyod ang Pilipinas bilang isang investment destination, lalo na sa larangan ng green technologies at digital infrastructure na naglalayong maging sustainable at environment-friendly ang ating pag-unlad. Ang mga lokal na pamahalaan dito ay aktibo rin sa pagpapadali ng proseso para sa mga negosyo na nagre-resulta sa mabilis at pagdami ng mga kumpanya at pagdami ng mga oportunidad para sa ating mga bagong pabrika. Maraming salamat sa iyong komprehensib at mabulong ulat, Alyan. Tunay nga nakita natin ang dynamism ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng mga ground reports na tulad niya. Ang kwento ng isang tindera ay nagpapakita na ang paglago ay hindi lamang sa mga numero, kundi sa aktual na buhay na ating mga kapawan at sa kanilang pagpupursige na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Ang mga kwento tulad nito ay nagbibigay inspirasyon sa atin upang patuloy na magtrabaho para sa isang mas maunlad at inclusive na Pilipinas. Tama, at ang pagbibigay din sa regional development, particular sa mga lugar tulad ng Calabarzon, ay napakahalaga upang masiguro na ang paglago ng ekonomiya ay inklusibo at tunay na nararamdaman ng mas maraming Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan ng ating lipunan. Ang mga inisyatibo sa teknolohiya, sustainable development, ang pagpapabuti ng infrastruktura at pagsuporta sa edukasyon at training ay susi sa pagpaparatili ng momentum na ito. Mahalaga rin ang patuloy na suportahan ng ating mga micro, small and medium enterprise na siyang backbone ng ating ekonomiya at bigyan sila ng access na kapital, technology, training at market opportunities upang sila ay makapag-compete sa global market at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Yan ang mga pangunahing balita sa ekonomiya ngayong umaga. Patuloy natin babantayan ang mga pagbabagong ito at ang epekto nito sa ating bansa. Asahan ninyong patuloy namin natin ang mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyong pagdesisyon at upang tayo ay maging informed at empowered na mamamayan. Tandaan natin na ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan kundi ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pagpupursige, pagtutulungan at pagmamahal sa ating bayan. Makakamit natin ang isang mas maunlad at inclusive na Pilipinas para sa ating lahat. Sa aming lahat dito sa Ronda Balita, ako po si Nadine Amison. At ako naman po si Martin Marabe. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Naway maging masigla, produktibo at puno ng pag-asa ang inyong araw, Pilipinas.